Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Peppermint na napalabas noong 2018. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena kung saan ang dalawang tao ay nag-aaway sa loob ng kotse. Natagpuan ni Riley North ang kanyang sarili sa isang pakikipagbuno sa isang matigas na lalaki sa kotse at nasugatan niya ang kanyang hita. Upang maprotektahan ang sarili, binaril ni Riley at nasugatan siya ng mamamatay. Pagkatapos, itinago niya ang katawan nito sa trunk ng kotse at tumungo sa isang lugar na kilala bilang Skid Row, kung saan siya nakahiga. Sa loob ng kanyang van, inaalagaan niya ang kanyang pinsala, humigop ng inumin, at tinatahi ito. Natitisid pa siya sa isang kahon ng cookies ng Girl Scout. Ang salaysay ay nagbabalik sa amin ng 5 taon, nang si Riley at ang kanyang anak na babae, si Carly, ay umalis sa isang cookie fair. Sa kanilang pag-alis, nakatagpo sila ng isa pang ina ng Girl Scout na nagngangalang Peg, na nagbitaw ng masasakit na salita, sa kabila ng pagkahilig ni Carly na tumugon. Nagpayo si Riley laban dito, na binibigyang diin na hindi karahasan ang sagot. Iniwan ni Riley si Carly kasama ang kanyang asawang si Chris, at hiniling niya na pangasiwaan niya ang pagdiriwang ng kaarawan ni Carly habang papunta ito sa trabaho. Sa bangko kung saan nagtatrabaho si Riley, hinihiling ng kanyang amo na maglagay siya ng dagdag na oras kahit nakaarawan ni Carly. Ipinaliwanag niya na ang isa pang empleyado ay nabigong magpakita. Samantala, ang kasosyo sa negosyo ni Chris, si Mickey, ay nagmumungkahi ng isang mapanganib na pakikipagsapalaran sa negosyo na nagtitiyak ng isang mas magandang kinabukasan para kina Riley at Carly. Nang umuwi si Riley ng mas huli kaysa sa inaasahan, natuklasan niya na walang dumalo sa party dahil ang lahat ng mga bata ay sadyang pumunta sa pre-arranged holiday gathering ni Peg. Sa pagsisikap na pasiglahin si Carly, iminungkahi ni Riley na bisitahin ang isang Christmas carnival para sa ilang kagalakan. Sabik na sumang-ayon si Carly at tiniyak ni Chris sa kanila na magiging maayos ang lahat. Lingid sa kanilang kaalaman, ang isang miyembro ng gang na nagngangalang Cortez ay nagmamasid kay Chris at iniulat ang kanilang lokasyon sa kanyang amo na si Diego Garcia, na nais na sila ay maalis bilang isang babala sa sinumang sumasalungat sa kanya habang ang pamilya ay nag-e-enjoy sa karnabal. 3 upahang mamamatay tao ang nagpakita at nagpaputok. Kalunos-lunos na binawian ng buhay sina Chris at Carly at binaril si Riley ng maraming beses, ngunit kahit papaano ay naabot sila. Luhaan ang kanyang walang buhay na anak na babae. Dumating ang tulong, at si Riley ay isinugod sa ospital. Dumating sa pinangyarihan ang mga tiktik na sina Carmichael at Moises, at si Carmichael ay labis na naantig nang makita ang walang buhay na katawan ni Carly. Makalipas ang 1 buwan, nagkamalay si Riley sa ospital. At nilapitan siya ni Carmichael na humingi ng tulong sa pagtukoy sa 3 sospek na kanilang nahuli. Siya ay nagbabala sa kanya na maaari silang palayain maliban kung siya ay makikipagtulungan. Natuklasan ni Riley na si Chris ay na-target dahil siya ay kasangkot sa isang plano na magnakaw mula sa isang dealer ng droga na nagngangalang Diego Garcia, kahit na sa huli ay inabandonan niya ang pamamaraan. Ang impormasyong ito ay kahit papaano ay lumabas. Sa sobrang kalungkutan, ipinakita kay Riley ang mga larawan nila ni Chris bago ang mga kalunos-lunos na pangyayari. Habang tinitingnan ni Riley ang mga larawan, bumabalik ang mga alaala, at ipinaalam niya kay Carmichael na makikilala niya ang mga bumaril. Magkasama sila, at matagumpay niyang natukoy ang 3 salarin mula sa isang lineup. Itinuon ni Detective Moises kay Carmichael ang pagkawala ng isang kasamahang opisyal na nauna ng tumugis kay Diego Garcia, na nagpapahiwatig ng pag-abot ni Garcia sa loob ng puwersa ng pulisya. Bilang tugon, nagpasya silang dumistansya sa kaso habang si Riley ay nasa proseso ng pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Dahil sa isang abiso ng pagpapalayas, sinasalamin niya ang mga guhit ni Carly. Si Henderson, sinubukan ng kalabang konseho na hikayatin si Riley na i-drop ang kanyang kaso. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera, matatag na tinanggihan ni Riley ang kanyang alok, at napansin niya ang kanyang antipsychotic na gamot na nagmumungkahi na ang kanyang memorya ay maaaring hindi mapagkakatiwalaan. Galit na galit, pilit na ibinalik ni Riley ang pera ni Henderson. Sa panahon ng paglilitis sa silid ng hukuman, patuloy na pinipilit ni Henderson si Riley tungkol sa kanyang gamot, na naghahasik ng pagdududa tungkol sa kanyang kredibilidad at naging dahilan upang i-dismiss ng korte ang kanyang mga paghahabol. Desperado, bumaling si Riley sa kanyang abogado para sa tulong, ngunit ang abogado ng distrito ay nananatiling hindi tumutugon at walang malasakit. Ang hukom sa huli ay namumuno pabor sa mga nasasakdal, na nagtutulak kay Riley na marubdob na makipagtalo sa hukom tungkol sa pagpatay sa kanyang pamilya.
Habang papalapit siya sa kanila, gumamit ang isang opisyal ng taser sa kanya, na humahantong sa pagtanggal sa kanya sa courtroom at sa kanyang kasunod na pagkakalagay sa isang programa sa kalusugan ng isip. Inabot ni Lisa sina Carmichael at Moises, na isiniwalat na ninakaw ni Riley ang 50,000 mula sa bangkong pinagtatrabahoan niya bago mawala. Ang paghahayag na ito ay nagdudulot ng hinala tungkol sa potensyal na pagkakasangkot ni Riley sa mga pagpatay, at pinaghihinalaan nila na siya ay nabubuhay sa labas ng grid sa nakalipas na ilang taon. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, tahimik na inihahanda ni Riley ang kanyang sarili para sa isang pagtutuos laban sa mga responsable sa trahedya na pagkamatay ng kanyang pamilya, na nagbabalak na harapin sila sa ika-5 anibersaryo ng mga pagpatay. Habang nagbubukas ang kanyang plano, palihim na pumasok si Riley sa tirahan ni Judge Stephen at pinasuko siya, inilagay ang kanyang mga kamay sa isang mesa sa pamamagitan ng pagpapako sa kanila. Hinarap niya ito, tinanong kung naaalala siya nito at inilalantad ang kanyang malawak na record ng katiwalian. Pagkatapos kumuha ng isang bagay mula sa isang display, umalis siya sa bahay. Pagkatapos ay sumakay si Riley sa isang bus at nag-trigger ng bomba na nagresulta sa isang pagsabog na tumapos sa buhay ni Judge Stephen. Nalaman ni Carmichael ang mga aksyon ni Riley, na natuklasan na inalis din niya ang abogadong si Henderson at nagbanta laban sa abogado ng distrito noong nakaraang gabi. Nalaman ni Diego Garcia, ang nagbebenta ng droga, na pinuntirya ni Riley ang mga abogado at ang kanilang mga koneksyon. Bilang paghihiganti, inutusan niya si Cortez na maglagay ng bounty sa kanyang ulo at ilabas siya. Samantala, nahaharap din si Garcia sa mga banta mula sa isang karibal na kartel dahil sa pagkagambala ni Riley sa dalawa sa kanilang mga padala ng droga sa loob lamang ng isang linggo. Sa gitna ng kanyang paghahanap ng paghihiganti, nag-cruise ang landas ni Riley sa isang batang lalaki at ibinahagi ang larwang kinuha niya mula sa tahanan ni Judge Stephen, na nagpapakita ng isang sandali ng hindi inaasahang pakikiramay. Sa pagmamasid sa lasing na kalagayan ng kanyang ama, nagpasya si Riley na ihatid siya sa isang tindahan. Doon, kinumpronte niya ito, nag-aantok ng baril at hinihiling na iwanan niya ang kanyang mga gawi sa pag-inom at maging isang responsableng ama. Nagbigay siya ng mahigpit na babala sa tindera, na nagtuturo sa kanila na huwag ng pagsilbihan ang kanyang ama ng alak. At binibili ang kanyang sasakyan na may alok na pera. Pagkatapos ay itinakda ni Riley ang kanyang paningin kay Marvin, isang individual na konektado kay Garcia, na gumaganap ng papel sa paglalaban ng cartel money sa pamamagitan ng isang piñata store. Sa pagbabalat kayo bilang isang babaeng maralita, gumawa siya ng matinding mga hakbang, na gumagamit ng karahasan sa pamamagitan ng pag-aalis ng 2 lalaki upang makakuha ng akses sa operasyon. Habang pinapasok ni Riley ang operasyon ng gang, kinilala nila siya mula sa mga balita at agad na nagpaputok. Hindi napigilan, si Riley ay may pamamaraang binababa ang bawat miyembro ng gang isa-isa. Hindi nag-iwan ng puwang para makatakas, pagkatapos ay tinanong niya si Marvin para sa mahalagang impormasyon at nagpatuloy sa pagsunog sa tindahan, na sinira ang nilabang pera. Ang revelasyon ni Marvin ay nakarating kay Garcia, na galit kay Marvin sa pagsisiwalat ng kanilang operasyon kay Riley. Mabilis na naging headline ng balita ang matapang na pagkilos ni Riley, na nagdulot ng matinding haka-haka at mga talakayan sa social media tungkol sa kanyang mapagbantay na paghahanap para sa hustisya. Sinimulan ni Lisa at Carmichael ang kanilang pagsisiyasat sa tindahan ng piñata, ngunit nag-aalinlangan si Carmichael tungkol sa kakayahan ni Riley na magsagawa ng ganoong komplikadong plano. Balak niyang makipag-ugnayan sa Narcotics Division para sa tulong sa pag-track kay Garcia. Samantala, lalong nabighani si Lisa sa pinagtatagwan ni Riley, kung saan siya ay nanatiling nakatago sa nakalipas na 3 buwan. Sa kabilang panig, si Garcia, na lalong naghinala sa pagkakasangkot ni Marvin sa pukana ni Riley, ay kinuha ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at inalis si Marvin. Higit pa rito, nagpaplano si Garcia ng isang tusong bitag para mahuli at maalis si Riley. Sa kalaunan ay natunton ni Lisa at Carmichael ang lokasyon ni Riley sa Crime Analysis Wing, at nabigla sila sa makabuluhang suporta ng publiko na natamo niya. Nalaman ni Lisa ang mababang lugar ng krimen mula sa nakalipas na 3 buwan, pinaghihinalaang ito ang tagwan ni Riley. At nagsimula sa isang misyon na hanapin siya. Samantala, pumasok si Riley sa isang bodega na puno ng mga tripwire at pampasabog kung saan nakahiga ang mga tauhan ni Garcia sa pananambang. Sa pagkilala sa bitag, mahusay niyang iniiwasan ang pagtuklas ng mga pagtakas sa isang ligtas na lokasyon, at pinalitaw ang mga bomba na nagiging sanhi ng pagsabog ng gusali kay Garcia. Ipinapalagay ng mga lalaki na namatay si Riley at umalis sa eksena. Gayunpaman, muling bumangon si Riley mula sa tangke ng imburnal ay nagnakaw ng sasakyan at hinabol sila.
Hinarang niya ang kanilang landas, inalis ang dalawang lalaki, at napagtanto ni Garcia na siya ay buhay na buhay at walang humpay sa paghahangad ng hustisya. Gamit ang isa sa mga truck ng lalaki ni Garcia, nagawa ni Riley na makalusot sa mabigat na binabantayang gusali ni Garcia, sistematikong inalis ang kanyang mga bodyguard habang siya ay sumusulong. Sinimulan niya ang walang humpay na pagpatay sa loob ng lugar. Gayunpaman, nang sa wakas ay harapin ni Riley si Garcia, ang kanyang anak na babae ay hindi inaasahang lumitaw, na pumukaw sa mga alaala ng kanyang sariling namatay na anak na babae, si Carly. Nag-aalangan na hilahin ang gatilyo, si Riley ay nahuli at sinaksak ni Garcia, na sinamantala ang pagkakataong makatakas kasama ang kanyang anak nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Nagawa rin ni Riley na makaiwas sa pagkuha. Tumungo si Riley sa tirahan ni Peg, kung saan niya hinarap at pisikal na pinasuko siya, tinutuya si Peg para sa kanyang nabigong kasal at pinaandar ang kanyang sasakyan. Samantala, nakipag-ugnayan si Lisa kay Carmichael, ibinunyag ang sasakyan ni Riley at naniniwalang maaaring kakampi na ngayon si Riley sa kanilang paghahanap ng hustisya. Ang pangunahing layunin ni Lisa ay makuha si Riley ng buhay upang makuha ang mahalagang impormasyon tungkol kay Garcia at sa kanyang mga supplier. Gayunpaman, naghinala siya na maaaring may lihim na tumutulong kay Garcia. Nakagugulat na bunyag na si Carmichael mismo ay gumaganap bilang isang impormante at binaril si Lisa. Agad na isiniwalat ni Carmichael kay Garcia ang kinaroroonan ni Riley na nagudyok kay Garcia na pakilyusan ang kanyang mga tauhan para sa paghahanap sa lugar ng Skid Row. Samantala, kinumpronte ni Riley ang kasamahan ni Garcia, si Cortez, na at inalis pareho siya at ang kanyang mga alipors, upang ilantad ang katiwalian sa loob ng puwersa ng pulisya. Natuklasan niya ang walang buhay na katawan ni Lisa at ini-livestream ang mabangis na eksena, na inihayag si Carmichael bilang isang tiwaling pulis. Ipinaabot ni Riley ang isang imbitasyon sa pulisya at sa media na magtipon sa lugar. Gamit ang isang radyo, kinumpronte ni Garcia si Riley, na hinihiling ang kanyang pagsuko at nagbabala sa masasamang kahihinatnan kung tumanggi siyang sumunod. Ang entablado ay nakatakda para sa isang dramatiko at matinding standoff sa pagitan ni Riley at Garcia. Sa isang maigting na sandali sa lupa, pagdating ng mga pulis, binawian ni Garcia ang buhay ni Carmichael, kumbinsido na ipinagkanulo niya siya sa mga awtoridad. Nagtagumpay si Garcia na makatakas, ngunit kalaunan ay naabutan siya ni Riley, na pinalo siya ng matinding bugbog at naghahanda na ibigay ang huling suntok. Gayunpaman, pumasok si Moises. Nakikiusap kay Riley na hayaan ang hustisya at tiniyak sa kanya na si Garcia ay mahaharap sa pagkakulong. Si Riley, na may pag-aalinlangan sa sistema ng hustisya, sa huli ay nagpasya na tuparin ang kanyang pangako sa kanyang sariling mga termino at binaril si Garcia sa mukha. Ang mga pulis ay nagsimulang magpaputok kay Riley, ngunit nakialam si Moises. Nag-uutos sa kanila na itigil ang kanilang mga aksyon. Ang sitwasyon ay umabot sa isang kritikal na yugto kung saan ang paghahangad ng hustisya ay sumasalungat sa mga personal na paghihiganti at mga individual na interpretasyon ng tama at mali. Kinaumagahan, natuklasan ni Moises si Riley na nasugatan ng husto sa libingan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagsusumamo na hayaan siyang pumanaw, pinangako ni Moises ang kanyang sarili na dalhin siya sa ospital. Sa mata ng publiko, ang hepe ng pulisya ay gumawa ng isang deklarasyon sa balita, na iginiit na si Riley North ay dapat managot sa kanyang mga aksyon. Nang maglaon, binisita ni Moises si Riley habang siya ay nananatili sa kustodiya ng pulisya sa ospital. Maingat niyang ibinunyag na marami, kabilang ang mga pulis, na tahimik na sumusuporta sa kanyang mga aksyon. Bilang tanda ng kanyang hindi direktang suporta, ipinasa niya sa kanya ang isang susi sa kanyang mga posas at lumakad palayo, na pinadali ang kanyang pagtakas. Nagawa ni Riley na makalaya at makatakas sa mga hangganan ng ospital. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.